Ayan, ayan, ayan. Happy Sunday sa lahat ng aking mapagmahal na FB friends. So, to continue the story dun sa bahay, what I'm saying doon sa stories, bakit nga ba, or paano kami napunta dun sa pagbibig ng bahay, na paano kami napunta doon. Ang story behind that, yun nga, binibenta ng kapatid ko yung property niya, which is dun kami nakatira. Ang problema, kailangan nga nila yung pera, eh wala tayong ganon. Sa totoong buhay, wala tayong ganon. So, tinry ko kausapin si kapatid na ako na lang ate yung kukuha ng property kasi naka-establish na ako doon. Kilala na yung shop, kilala na yung business doon sa Topas. Topas is the old address nung bahay. Kaso, ayaw niya. Kung pwede nga daw i-cash, pwede. Bibigay naman niya kung pwede cash. Wala nga tayong gano'n. Sabi ko, sige, ipapasok ko na lang sa Pag-ibig. Or ipapasok ko sa bangko. Ang sagot niya, papasok mo ng bangko, hindi ka naman babayad-bayad ka lang doon, hindi ka naman nila i-approve. Medyo masakit, diba? Babayad-bayad ka lang doon ng processing fee, hindi ka naman nila i-approve doon. Sabi ko, sige, Pag-ibig na lang. Pag-ibig housing. So, pinasok namin sa Pag-ibig housing. Sinabit ko lahat ng papeles doon. Ang problema, kulang ng isang papel. Requirement. Yung amilyar o tax declaration yata yun. Nakalimutan ko na. So, in short, binalikan ko si kapatid, ate, kailangan ko yung tax declaration. Which is, hindi niya rin maibigay. Ngayon mo pa ipapasok sa Pag-ibig yan. Anong pesa na? So, ganun kadali or ganun karas nila kailangan yung pera. So, in the end, wala akong nagawa. Kundi, let go. Sometimes, ganito lang yan, guys. Kahit gaano ka-importante, yung bagay na hawak mo or nasa sa iyo, you have to let it go. For some reason, hindi natin alam. Si Lord lang ang nakakaalam kung ano ang nararapat para sa atin. Okay? Ulit. Kung kahit gaano ka-importante sa atin yung isang bagay, you have to let it go kasi may mas magandang plan si Lord for you na hindi natin alam. Okay? Diyan muna for now. Bye!